Marami nga mga mare tayong kaganapan, isa na nga dito yung pagpapakain nga palagi ng itik nga natin. Nagpaparamdam na nga ang tag-ulan sa atin mga mare, sa inyo rin ba? Malapit-lapit na naman nga tayo makapanghuli nga ng mga tilapia, walang katapusang tilapia na naman nga tayo nito mga mare. Makakalibre na naman nga tayo ng ulam. At eto ang sira, nag-asikaso na nga rin paliguan nga ng itik at nauntog pa nga sa kanya yung kalabasa. Naging malaking bagay rin talaga na magkaroon nga tayo dito ng poso mga mare, kasi nga nag-iigib pa nga tayo. Lalo na ngayon na medyo mahirap pa rin talaga ang tubig nga dito kahit nga maulan na nga sa hapon. Mga ilan-ilan pa nga rin tayo dito ang mga sili na namumunga, kaya kinuha na nga ni Ran para nga kala tatay. Habang andito nga sila, andito na rin naman kami mga mare sa kabilang bahay nga natin at nagpo-promote nga ako ng mga gamit nga pang eskwelahan. Narinig ko nga sila mama, abay ay natuwa naman ako, may Santa Claus ngang lumalapit nga sa atin. Tingnan nyo naman, napaka-cute ng baby na to. Kung dati nga napakadalang niyang ngumiti, ngayon mga mare sobrang palangiti na nga siya at gustong-gusto niya nga yung ganyang style ng paghawak sa kanya. Kapag nga kinakantaan siya ng deng 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 ay talaga namang napapasayaw siya. Tingnan niyo mo ang cute ng ngiti. Nalalapit na nga ang pagkain niya mga mare dahil malapit na nga siya mag 6 months. Talaga namang excited nga ako dun kasi gustong-gusto niya na talagang kumain. Bale, eto nga mga mare, sinusukat na nga rin namin etong bintana at etong sahig. Tulad nga ng sabi namin ay magbibinil muna nga kami dito. So naman nga ngayon yun mga mare. Balak nga namin dito dalhin yung mga supa nga natin doon sa kabila kasi hindi doon nagagamit. At eto, tagalista naman ako. Bandang alas 3 nga pala nagsipag-uwi nga sila Kuya Mark galing ng Abra. At eto nga, meron nga silang dalang karimbubot. Sa nga to sa paborito nga ng mga Ilocano ngang lutuin. At eto naman nga si Kuya Mark, nagdala na rin nga mga mare etong gumagapang na to. Yellow bell ata to. Basta yung ganyan mga mare. May dala nga rin pala silang isang sakong kahoy at isang sakong mangga. O diba, napakarami nga nating mga maring mangga. At eto nga, tinanim na nga ni Ran etong yellow bell. Kaya nga kapag gumapang siya ay mas maganda nga dito sa bakuran nga natin. Sana nga lang tumubo at dumami nga siya na parang baging. Bali ngayong araw din pala tinapos na nga ni Ran etong paglalagay nga niya dito ng bubong. Lalagyan kasi natin to ng solar. Para nga kapag gabi ay mas maganda nga to mga maring pagmasdan. Marami nga rin nagbibigay ng opinion na dapat nga daw taniman nga natin ng mga bulaklak etong harapan nga natin. Gagawin nga natin yun mga mare para mas maganda. Sabi nga ni Ran gagawin nga daw garahe, pero sabi ko nga mas gusto kong taniman nga ng mga bulaklak para kapag labas mo ng bahay ay maaliwalis agad sa mata. Total ay meron naman tayong parking nga dun sa kabilang bahay. Meron kasi ang nagagawa ng bulaklak sa harapan nga ng bahay. Talaga namang napakasarap sa pakiramdam. Ito nga mga talong natin nagsisipaglakihan na talaga nga mga mare. Masarap nga rin to gawing binagoongan. Pasensya nyo na nga mga mare, may sipon ako kaya medyo nahihirapan nga rin ako magsalita. Habang abala sila dyan, eto't nga't kumain na nga rin kami ng mangga. Syempre naman galing tong Abra, tiyak masarap nga to. Sakto meron nga tayong mga maring bagoong kaya ay nagbalat na nga rin ako. Sa hapon talaga masarap ditong tumambay, bukod nga doon sa maaliwalas ay mahangin nga din kapag ganitong oras na. Masarap nga ng sausawan nga natin dito sa mangga. Ito nga Miss D Gourmet nga na bagoong. Makasarap kasi niya dahil sweet and spicy nga siya mga mare, kaya balansing-balanse ang lasa. Kaya naman nga itong si Ran, tingnan nyo naman hindi nagpahuli, kumain na nga rin. Ito ang si Ran, kaya niyang kumain higit 10 ngang mangga sa isang upuan nga lang basta Indian. So, kapag kalabaw, piko, ay naku mga mahal, hindi mo siya mapapakain ng marami kasi nangingilo yung ngipin niya. May mga nahuli rin pala tayo mga maring tanim nga ng talong kaya wala pa rin ng bunga, pero ang ganda nga rin ng pagkakatubo nga nila. Kaya etong si Ran, inaalisan na naman nga ng mga dahon-dahon. Sa kwentuhan nga namin dito, halos inabot na nga kami ng alas 6 nga mga mare. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.